bigla ang pagpanaw ng 13 years old na si Zara kay Rina Mahathir noong July 17, 2025 sa Sabah, Malaysia ay nagdulot ng matinding pagkabigla at pagluluksa sa buong bansa. Ngunit higit pa sa trahedya, ang kaso ni Zara ay naging sentro ng atensyon. Sa kasalukuyan, 5 kabataang babae ang kinasuhan ng threatening communications o pagbabanta sa pamamagitan ng mensahe. Ngunit malinaw na wala ni isa sa kanila ang direktang inakusahan na may kinalaman sa mismong pagkamatay ni Zara. Sa social media, mabilis kumalat ang panaghoy ng marami sa ilalim ng hashtag na Justice for Zara, isang simbolo ng pagkadismaya, galit at matinding dalamhati ng sambayanan. Mula nang pumutok ang balita, sunod-sunod na lumabas ang alegasyon tungkol sa bullying, kapabayaan at iba't ibang salaysay na magkakasalungat. Sa halip na magbigay linaw, mas lalo lamang itong nagdulot ng kalituhan sa publiko. At nang maglabas ang korte ng isang gag order na nagbabawal sa publiko at sa media na ilabas ang ilang detalye sa kaso, lalo na ang mga mukha ng akusado, mas lalo lamang itong nagpasiklab ng galit na publiko. Ayon sa mga otoridad, ang gag order ay inilabas para protektahan ang mga menor de edad na sangkot at para hindi maapektuhan ang kanilang investigasyon. Ngunit para sa marami, nagbigay ito ng impresyon na may mga detalyeng sadyang ikinukubli. Lalong lumakas sa mga hinala at espekulasyon na baka malaki ang pananagutan ng paaralan o baka may mga maimpluwensyang pumipigil para hindi lumabas ang buong katotohanan. Ano ba talaga ang nangyari kay Zara? Sa dokumentaryong ito, susuriin natin ang mga detalye ng insidente mula sa unang ulat sa mga lumabas na testimonya hanggang sa mga butas at hindi pagkakatugma sa mga opisyal na pahayag. Sama-sama nating sisikaping hanapin ang sagot sa mahalagang tanong, paano nga ba namatay si Zara kay Rina Mahathir at bakit tila napakahirap tukuyin ng katotohanan? Batay sa mga lumabas na report, bandang 3:00 ng madaling araw noong July 16, 2025, nakatanggap ng tawag ang ina ni Zara mula sa isang school warden ng paaralan. Maikli ang kanyang mensahe. Ang sabi niya ay nahulog si Zara. Si Zara ay nasa koma na. Walang teacher o principal ang direktang nakipag-ugnayan, tanging ang warden lamang. Hawak ng ina ni Zara ang record ng naturang tawag. Ayon sa mga balita, sa pagitan ng 2:00 hanggang 3:00 na madaling araw, natagpuan ng 13 years old na si Zara kay Rina Mahathir na walang malay sa may drainage, malapit sa kanyang dormitoryo sa Papar, Sabah, Malaysia. Sinasabing nahulog siya di umano mula sa 3 palapag ng gusali. Kagad siyang isinugod sa Queen Elizabeth Hospital 1 sa Kota Kinabalu. Ngunit dahil sa grabing pinsala, basag ang kanyang bungo at malulubhang internal injuries, wala na siyang brain function. Kinabukasan, July 17, 2025, pumanaw na si Zara matapos alisin ang kanyang life support. Matapos ang kanyang pagkamatay, agad na nabalot ng kontrobersya ang kanyang sinapi. 2 araw matapos matagpuan si Zara, agad na inihanda ang kanyang mga labi para sa libing ng walang autopsy o post-mortem examination. Ayon sa pulisya, ito ay batay sa inisyal na pagkaklasipika ng kanyang kamatayan bilang isang sudden death. Ngunit sa ritual na tinatawag na Mandi Janaza o tinatawag na bathing of the deceased, isang bagay ang natuklasan ni Noraida, ang ina ni Zara, mga pasa sa likod ng kanyang anak. Isang detalyeng hindi nakapaloob sa opisyal na report na pulisya. Kalaunan, inamin ng mga pulis na ang pagkalibing kay Zara ng walang autopsy ay isang pagkukulang sa proseso at kinumpirma nilang ang opisyal na may hawak ng kaso ay sasailalim sa disciplinary action. Kasabay nito, sumabog ang social media. May nagsasabing nahulog siya mula sa gusaling iyon. May iba naman nagbintang ng cover-up laban sa paaralan, lalo nang kumalat ang chismis tungkol sa posibleng sangkot na grupo di umano na VIP. May iba namang nag-ugnay sa insidente sa umano'y matagal na pambubuli na naranasan ng dalagita. Pero ang mas nakakapagtaka, walang malinaw na paliwanag kung paano siya napunta sa ganong sitwasyon. Sa mga unang oras at araw matapos ang insidente, mas marami ang tanong kaysa sa sagot. Ang kaso na unay itinuring na lang na sudden death ay mabilis lumaki. Hindi pumayag ang pamilya ni Zara sa paunang findings ng pulisya at dito nagsimula ang mas malalim na investigasyon. Noong July 30, 2025, naghain ng police report ang ina ni Zara na si Noraida Lamat. Ang hiling niya ay muling hukayin ang labi ng kanyang anak para maisagawa ang postmortem at inquest. Layunin niya na mapilitan ang mga otoridad na sagutin ang mga tanong na hindi nasagot nung una.
Batay sa mga abogado ng pamilya, ang kahilingang ito ay nakabatay sa isang ebidensya, isang audio recording na hawak mismo ng pamilya. Sa pag-uusap na iyon, si Zara mismo ang nagkwento tungkol sa paulit-ulit na pambubuli at pang-aabuso mula sa ilang nakakatandang estudyante. At sa gitna ng recording, isang pangalan ang lumitaw, isang estudyanteng tinukoy lamang bilang Kak M. Ang mismong banta sa kanya ay "If I touch you, you'll bleed." Hanggang pa rito na ikwento rin ni Noraida na bago pa man ang insidente, umamin si Zara na nakaranas siya ng sexual harassment mula sa isang kapwa estudyante, isang bagay na naiparating na raw noon sa mga school counselors. Kumalat din ang voice recording ni Zara at ng kanyang ina kung saan ikinuwento niya ang insidente ng bullying na naranasan ng isang kaklase niyang itago natin sa pangalang Y na binuli di umano ng mga ilang senior students. Assalamualaikum, hai mama. Ayan siapa namanya? Mani, Lila. Ma, jangan sebut ma. Kamu di sini. Mama tuh mama. Malam itu tiba-tiba si Yasmin kena panggil ma ke tempat kelas orang. Ma tuh ma, ya hampir kena touch ma. Malam nak sebik nak kena panggil ma. Si Yasmin tuh menangis ma. Susah ya seorang-seorang. Lepas tu kena jumpa dekat kelas lagi tu ramai-ramai lagi. Kakak Dedeng ada, yang ketua dom kami ada, kakak Minas tu ada. Pasal apa? Iya, apa nih kena fitnah. Noong August 3, 2025, muling naghain ng police report si Noraida. Sa pagkakataong ito, idinitalye na niya ang mga pasana nakita niya mismo sa katawan ng kanyang anak. Habang lumalabas sa mga detalye ng pambubuli na dinanas ni Zara, lalo lamang nag-umapaw ang galit ng publiko. Isang petisyon na nananawagan ng hustisya ang umabot sa higit 250,000 signatures. Kaya noong August 8 ipinag-utos na ng Attorney General's Chambers na isagawa ang exhumation ng labi at sa wakas na isakatuparan na ang naudlot na post-mortem. Kaya kinabukasan noong August 9 hinukay na ang mga labi ni Zara. Sa Queen Elizabeth Hospital 1 isinagawa ang post-mortem examination. Isinailalim ito sa masusing pagsusuri ng mga forensic specialist at dito nakumpirma na matinding traumatic brain injury sanhi ng pagkabagsak ang ikinamatay ni Zara. Noong August 13, inanunsyo ng Ministry of Education ng Malaysia na ang school principal at dormitory warden ay pansamantalang inalis sa kanilang posisyon at inilagay sa ilalim ng Sabah State Education Department habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kasabay nito, nag-utos ang Attorney General Chambers na magsagawa ng isang opisyal na inquest upang tuluyang matukoy ang punot dulo ng insidente. Samantala, isang 51-page diary ang naiwan ng yumaong si Zara kay Rina. Sa mga pahina na ito, natuklasan ng mga investigador ang masalimuot na karanasan niya sa loob mismo ng paaralan ilang buwan bago ang kanyang pagkamatay. Ayon sa Home Minister na si Saifuddin, ang diary ay ibinigay ng isang guro. Naglalaman ito ng mga personal na sulat ni Zara tungkol sa hirap at trauma na kanyang dinana sa kanilang dormitory. Kumpirmado ng mga psychologist na tugma ang nilalaman ng diary sa mga salaysay ng kanyang mga kaklase. Isang mahalagang ebidensya ito na nakatulong upang muling buuin ng mga investigador ang huling mga oras ni Zara noong gabi ng July 15. Dagdag pa ni Home Minister Saifuddin, malinaw na may elemento ng bullying, kapabayaan at sexual harassment na ngayon ay masusing iniimbestigahan. At sa pinakabagong development noong August 20, 2025, humarap sa Kota Kinabalu Juvenile Court ang 5 kabataan na lahat ay minor de edad at wala pang 18 years old. Kinasuhan sila ng paggamit ng insulting words laban kay Zara. Ayon sa prosekusyon, sabay-sabay nilang ininsulto si Zara sa loob ng kanilang paaralan sa Papar Sabah noong gabi ng July 15. Ayon sa korte, ang mga salitang binitawan nila laban kay Zara ay posibleng nakadagdag sa kanyang bigat na pinasan. Lahat ng akusado ay nag-plead ng not guilty. Bawat isa sa kanila ay pinalaya sa piyansang 5,000 Malaysian ringgit na may tig 1,000 Malaysian ringgit na deposito. Nakatakdang muling dinggin ang kaso sa September 25 at October 16, samantala itinakda naman ang trial date sa buwan ng December. Ayon kay Attorney General, ang 5 ay kinasuhan sa ilalim ng Sections 50C1 ng Penal Code. Isang batas ito na nagbabawal sa paggamit ng abusive o threatening words or communication. Kapag napatunayang nagkasala, maaari silang makulong ng hanggang 1 taon, pagmumultahin o parehong parusa.
Ngunit hindi lahat ay sumang-ayon. Ayon sa pamilya ni Zara, mas mabigat sana ang kaso na dapat isampa sa ilalim ng Section 507D2. Sa ilalim ng batas na ito, mas mabigat ang parusa, hanggang 10 years na pagkakakulong, multa o pareho, lalo na kung ang pananakot at pang-aabuso ay nagdulot sa isang tao na kitili ng sarili niyang buhay. Samantala, kumalat din ang sari-saring fake news tungkol sa kaso ni Zara na lalong nagpabigat sa kaso. Isa na rito ang viral na kasinungalingan na di umano'y inilagay si Zara sa loob ng washing machine. Dahil dito, isang 39 years old na babae at isang teacher pa ang inaresto matapos gumawa at mag-upload ng naturang fake news video sa TikTok. Sa huli, inamin nilang peke lamang ito at ginawa raw nila ito para sa content. Pareho silang pinalaya sa police bail at nananawagan ng mga otoridad sa publiko na huwag basta-basta mag-share ng information na hindi pa verified, lalo na sensitibo ang kaso na ito. Ang insidenteng ito ay yumanig hindi lang sa Sabah kundi sa buong Malaysia. Dahil dito iniutos ng Ministry of Education ang malawakang safety audit sa mga paaralan at dormitoryo sa buong bansa. Muling nirepaso ang kasalukuyang sistema ng reklamo laban sa bullying. Ngunit para sa pamilya ni Zara, hindi pa rito nagtatapos ang laban. Patuloy pa rin silang naghahanap ng katarungan. Sa darating na September, sisimula ng inquest na susuri sa lahat ng pangyayari sa likod ng kanyang pagkamatay. At sa gitna lahat ng ito, nananatiling nakaukit ang kanyang diary. Isang tahimik ngunit matinding paalala na lahat ng sakit at hirap na kanyang tiniis bago ang kanyang huling sandali. Ang kwento ni Zara kay Rina ay patuloy na sinusubaybayan at malinaw na marami pang tanong kaysa sa sagot sa ngayon. Habang papalapit ang inquest sa September at sa mga susunod na paglilitis, mananatili kaming nakaantabay upang ibahagi sa inyo ang update sa kaso. Ito ay hindi pagtatapos kundi simula pa lamang ng mas malalim na paghahanap ng katarungan para kay Zara. Ako po si Ces at muli kaming magbabalik sa mga susunod na update. Kung nais ninyong mauna sa mga balita at dokumentaryo gaya nito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification bell. Salamat!